Handa na ba ang Pilipinas para sa kauna-unahang submarino? Hindi na ito isang malayong pangarap. Sa harap ng pagbabago sa mundo, mahalaga ang modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ang pangarap na may submarinong Pilipino ay isang malaking hakbang sa depensa at posisyon ng bansa. Ito ay pahayag na seryoso tayo sa pagtatanggol ng ating soberanya. Ang submarino, simbolo ng bagong panahon para sa Philippine Navy. Bakit ba napakaraming gustong magkaroon ng submarino? Ang pinakamalaking lakas nito ay ang pagiging tago, gumagana ng hindi nakikita sa kailaliman ng karagatan. Para sa isang bansang napapaligiran ng dagat, ang submarino ay hindi luho. Ito ay isang pangangailangan. Isipin ang isang tahimik na bantay na nagbabantay sa ating exclusive economic zone. Nangangalap ito ng impormasyon, nagmamanman sa galaw ng kalaban, at nagbibigay ng maagang babala. Mahalaga sa panahon ngayon ng mga pinaghalong banta. Higit pa sa sandata, ang submarino ay instrumento ng pamamahala na nagpoprotekta sa ating mga interes sa pandaigdigang entablado. Tingnan ang pagbabago ng Philippine Navy. Mula sa mga lumang barko, ngayon ay mabilis na nagiging moderno. Ang mga bagong frigate tulad ng BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna ay nagdala ng advanced na kakayahan, pinagsama-samang depensa para sa ating kapuluan. Ang ating mga marino ay nagsasanay kasama ang mga kaalyado, handa sa mas komplikadong operasyon. Sa kontekstong ito, ang submarino ang susunod na lohikal na hakbang, isang critical na kalamangan sa depensa. Ang Scorpion-class submarine mula France ay nangunguna sa ating mga talakayan. Pinili ito ng mga hukbong dagat sa Malaysia, Chile, Brazil at India dahil sa balanse ng performance at abot kaya. Maliit, madaling maniobrahin, at tahimik, perpekto para sa tubig ng Pilipinas. Ang Scorpion ang maaring maging daan natin sa maasahang kakayahan sa ilalim ng dagat. Malinaw ang mga benepisyo, ngunit napakalaki ng mga hamon. Ang isang Scorpion-class submarine ay maaaring umabot ng mahigit kalahating bilyong US dollars, kasama ang sandata at suporta. Kailangan ng tuloy-tuloy na pondo at pambansang pagkakaisa. Mahalaga rin ang pagpapanatili at lokal na suporta. Ang mga submariner ay nangangailangan ng taon ng mahigpit na pagsasanay. Ang tagumpay ay nakasalalay sa pangmatagalang pangako at diskarte ng bansa.
Ang isang submarinong Pilipino ay magiging isang estratehikong pagbabago sa Timog Silangang Asya. Ang pangunahing epekto nito ay ang panakot. Sa West Philippine Sea, ang isang submarino ay nagpapaisip ng 2 beses sa mga kalaban. Ang kawalan ng katiyakan na ito ay nagpapataas sa halaga ng agresyon at nagpipilit ng pag-iingat. Pinapahusay din ng mga submarino ang pangangalap ng impormasyon na nagbibigay sa atin ng mas malinaw na larawan ng mga pinagtatalunang lugar at galaw ng kalaban. Ang impormasyong ito ay mahalaga para sa epektibong diplomasya at depensa. Ang isang puwersa ng submarino ay nagpapatibay sa mga alyansa na nagpapakita na tayo ay isang seryosong kasosyo sa seguridad. Pinapalakas nito ang interoperability sa mga kaalyado na nagpapahintulot sa mas komplikadong magkasanib na operasyon. Sasali tayo sa mga kasamahan sa rehiyon tulad ng Vietnam, Malaysia at Indonesia na sinasara ang isang kritikal na puwang sa ating depensa. Hindi ito tungkol sa isang karera sa armas. Ito ay tungkol sa mapagkakatiwalaang depensa at isang mas malakas na boses sa seguridad ng rehiyon. Mahaba ang paglalakbay mula kontrata hanggang operational na submarino. Kung pipirmahan ang kasunduan, maaring dumating ang unang submarino sa 2031 o 2032. Ang lihim ng dagat ay maaring maging katotohanan sa lalong madaling panahon.